Right, so good day, everyone. I'm Sir Yakakal Justin D from BSS 41, and today, tatakal natin is about Google AI Studio for graphic designers. So, dito, tutulungan ko kayo, or tuturuan ko kayo paano gumamit ng AI sa ating pagka-graphic design. How we will leverage AI sa pagka-graphic design. So, and common problem natin is kailangan natin ng visual assets na madami, quickly, iba't ibang angle, and mostly, nagde-depend tayo sa traditional photography or illustration na napaka-time consuming and also magastos. So, ayun, paggawa ng iba't ibang variation or specific conceptual design, napaka-challenging. Lalo na pag galing from scratch, di ba? Ngayon, ang gagawin natin is tuturuan ko yun how we will leverage AI sa ating pag-graphic design. Kung paano natin siya magagamit, paano siya maging useful. So ngayon, ang gagawin natin is generate tayo ng unique variations ng coffees or iced coffee. Kung paano natin siya gagawin from step by step. Okay? Ang gagamitin natin dito is Google AI Studio sa pag-generate ng AI contents natin. So now we will proceed on the process. In order na mapunta ka dito sa Google AI Studio, kailangan mo muna i-search sa Google AI Studio. Search mo lang siya. Then, dito, kailangan mo muna mag-login before mo magamit yung studio. Itong Google AI Studio na to is marami siyang iba't ibang klase ng generation. We have the image, sa video naman, which is Viewpoint 3.1. Maraming audio, URL context tool, something. Hindi ko siya nasusubukan yet. Sa case natin ngayon, gagamitin natin is image generation. So here, pwede ka pumili dito sa to kung ano yung pwede mong pan-generate ng image. So, ang gagamitin natin ngayon is Nando Banana. I want to create na poster for ice matcha latte. So, ngayon, mag-generate tayo ng cup of ice matcha latte. I think that's fine. Version generated na ice matcha latte. High quality pa. Sarap. Ayan. Try download natin yan. I want na ibang angle naman. Try natin. 45 degrees. Same lang naman. Well, rotated pala. So, it's bad. May bad. Ayan. Meron tayong angle na ganyan. Is angas. Ayan. Meron siyang limit yan. Marami tayong magagamit pa rin. So, let's try. Remove pala muna natin yung background. Kanina, meron akong tinry. Ito naman bago. Yung, di ba? May high quality visual assets na tayo na magagamit. Sa Canva rin, meron tayong Canva AI. Pero, bago mo magamit yun, is kailangan naka-subscribe ka sa services nila. Natry natin designan itong assets natin na ginawa. Alright, I think pwede na to. Nakita nyo naman on how we use it as for the design or the tsura. Mabilis ang design para mapakita lang natin kung paano siya nagagamit. Okay? So, natapos na tayo sa process natin. At next is, ano nga bang natutunan natin sa ginawa natin ngayon? Number 1 na natutunan natin is mas napadali yung creation ng contents. Pangalawa is, nasa iyo yung control kung paano magiging itsura ng visual assets na gagamitin mo, na gusto mo na gamitin. Pangatlo is high quality assets. Mapag-provide yung AI ng high quality assets sa'yo. And the next one is, we have what are the challenges na pwede nating ma-face upon generating these AI contents. Una-una is you need to describe it specifically kung paano mo siya gagawin. Katulad kanina, nagkakaroon tayo ng problem na sabi ko, 45 degrees lang, di ba? Walang sinabing na angle. So, nagkaroon siya ng confusion. As what the AI said, rotated lang na 45 degrees. So, ngayon, ang sinabi ko, make it angle, di ba? And then, sa kanya lang nagawang 45 degree angle.
And pangalawa, hindi mo alam ang possible outcome and posible na mag-generate ka ng paulit-ulit para lang makuha mo yung tamang look. Lalo na kanina, di ba, nag-generate pa tayo ulit ng isa. So, possible mangyari sa inyo yun pag gagawin nyo. And I think that's all. So, thank you so much for watching, guys. I hope na natutunan kayo sa akin. Thank you.